Hello po mga kababayan, mga minamahal. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Ngayon po ay asais po ng Agosto. August 6, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 ng umaga. 6:35 po ng umaga. Bakit may kwan? Mayroon. Martes po ngayon at medyo makulimlim. Parang uulan. Nais ko po mag-vlog patungkol dito sa committee hearing ni Bato de la Rosa, Bongo at Robin Hood Padilla, parang palengke. Ayan po ang title ko. Yung hearing nila, yung naganap na hearing na kung saan ang humarap ay si Bato de la Rosa, Bongo at Robin Hood Padilla, ay parang usapan na lang sa kanto. O yun nga, palengke. O mas maganda pa nga sa palengke kasi nagkakaintindihan ang mga tao dun eh. Saglit lang, hindi ba? Pero dito, wala namang patutunguhan po yung dinidiscuss nyo dyan eh. Pag ang dinidiscuss nyo ay damdamin ng tao po, walang patutunguhan yan. Mga emosyon ng tao, kanya-kanya po yung emosyon eh. Hindi dapat dinidiscuss dyan. Na-trauma daw sila. Yung mga bata natatakot. Ay kahit na 100 taon mong i-discuss yan, walang mangyayari dyan eh. Kasi walang gauge eh. Para makita natin kung totoo yung sinasabi, wala. Diyos lang po ang nakakaalam ng ating puso. Kaya hindi pwedeng i-discuss yan dyan na natatakot na sila, na kinakawawa sila. Kalukuhan na yung ganyan. Mga complain, diniscuss dyan. At ito nga ito ang tatalakayin ko ngayon, bakit pinayagan ng Senado o ni Bato de la Rosa, ni Bongo at Robin Hood Padilla na magsalita yung babae ng ganun? At saka yung isa pang lalaki. Bakit pinayagan nila na ganun? Manood po kayo ng mga meeting ng OPEC, yung petroleum exporting countries ata yan, dyan sa Middle East. Manood po kayo para may matutunan kayo. Tinatawagan ko yung mga senador. Tignan nyo kung pwede yung guest speaker nila o yung invited guest pwede mag-sermon ng ganyan. Manood po kayo para may matutunan kayo. O kaya, tignan nyo po yung mga nanonood o yung mga hindi member ng OPEC countries, yung exporting po yan oil exporting countries po yan na kung saan ay dyan nang galing po ang sibilisasyon. Dyan po ang civilization, dyan po nang galing. At lahat itong mga ginagawa natin dito, yung mga hearing, dyan po nang galing yan, may pattern yan. Hindi po pinapasalita ng ganyan ang invited guest na sisirmunan niya yung isang invited guest. Hindi pwede yan.
lalo na yan, ang tinatalakay nila ay damdamin nila na natruma daw sila. Ay walang katapusan yan. Anong halaga niyan? Ano ang bakit kini-question nila ang procedural matters ng mga pulis? Hindi pwede Doon lang yan sa barangay. Doon lang pinag-uusapan yan. Ay hindi na nga pinansin ng mga pulis Hindi na kasi wala namang pag-uusapan kasi nga damdamin Damdamin ang nila Nalulungkot daw sila. Inaapi daw sila. Trinatrato daw sila na terrorist. Ay damdamin nyo lang po yan Ay kung damdamin nyo yan, sige, padaanin na natin. Pero hindi dapat magsayang ng panahon ang Senado dyan sa ganyan. Damdamin lang yan Aywan ko ba bakit pinayagan ito ni Bato de la Rosa, ni Bongo at saka Robin Hood Padilla. Yang ganyang pangyayari. Ay binaba nyo po ang status ng Senate hearing sa ganyan. Opo, damdamin Sige nga, sino ang mananalo dyan? Ano ang batas na gagawin mo patungkol dyan sa damdamin? Wala po. Diyos lang po ang nakakaintindi ng ating damdamin. The heart is deceitful above all things and is desperately wicked. Yung puso po natin, mapandaya yan. At desperately wicked. Who can know it? Or who may know it? Or who can understand it? Yan po ang sinasabi ng Biblia Hindi natin naiintindihan yan kung nanluluko lang sila yan. Hindi ba? Sino nakakaalam? Ay bakit bibigyan nyo ng pagkakataon na magsasalita dyan? Hindi ba? Nasasayang lang po ang pera ng taong bayan patungkol dyan. Kasi damdamin lang yan At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Mali yan, pinapaboran niyang ganyang mga guest speaker o invited guest na magsasalita ng ganyan. Usually yan, para mabilis ang discussion, magprepara na kayo ng mga question na yes or no, answerable by yes or no. Ganun po yan. At kung may ipapaliwanag siya, saglit lang. At hindi niya pwedeng questionin yung mga ginagawa ng invited guest na iba. Bakit niya ki-questionin yun? Hindi ba? Nakisyo ginagawa daw silang terorista. Ay, yang hinahanap nila ay wanted po yan. Hindi lang dyan sa Pilipinas, pati po dito sa Amerika. Wanted na po yan. Fugitive na po yan. At sa katunayan, sarado na yung charge dito niyan sa Van Ness, dito sa Los Angeles. Sarado na. Kasi nga hindi siya humaharap. At yung mga kayamanan niya, yung mga property niya, naka-freeze. Hindi niya magalaw. Pati abuloy, hindi na pwedeng mag-abuloy. Ganun po ang ginagawa ng gobyernong Amerika. Opo, kasi nga, kung matalo siya sa kaso, yung nagdemanda sa kanya, doon kukunin yung damnios perjuicios. Hindi ba? Yun ang pambayad, yung mga naka-freeze na asset. At yan nga ang suggestion ko dyan dapat yung mga nag-complain o yung mga nagdemanda ay hilingin na sa korte, i-freeze na yung mga asset ni Kibuloy o kung siya ang administrator dyan sa KOGC, i-freeze na lahat yan. At dapat desisyonan ng court na i-freeze na yan para hindi magamit.
Hindi ba? Oh, yan po ang ginagawa ng bansang Amerika. Diyan kay Kibuloy ngayon. Ano kung hindi siya mag-attend? Oh, ay lumalabas lang po, lumalabas na tama yung nakasulat sa Biblia. The wicked plea or the guilty plea when no one pursue him but the innocent or the righteous is as bold as the lion. Ayan po ang nakasulat na ginagamit po yan ng mga attorney, ginagamit po yan ng mga abogado, ng mga advocates, hindi ba? Abogado nga, advocates eh. Ginagamit po nila yan, ang version nila dyan, plight is an indication of guilt. Yan po ang sinasabi ng mga abogado. Madalas kong naririnig yan. Kaya nga ito si Kibuloy ay guilty na po yan sa ginagawa niya ngayon. Taon na ata yan na nagtatago eh. At saka hindi haharap yan. Hindi haharap yan kasi mabigat yung mga testimonya at marami. At hindi lang dyan sa Pilipinas, pati po dito sa Amerika, yun din po ang mga kaso niya. Ayan po, pero bago ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 2 po ito, babasahin ko lang po mga pangalan nila. Salamat po sa inyong lahat. Pussycat, Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Cumpio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sorier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at ating suportahan. Ito po sila Michael Apacible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka yun si Kristan. Ugaliin po natin na manood sa kanila at suportahan po natin sila kasi nga nakikita ko na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. Para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion po
yung nga ang title ko ay Committee Hearing ni Bato de la Rosa, Bongo at Robin Hood Padilla, parang palingki o naging palingki. Kayo na po ang musga. Gusto ko nga sanang ipakita rito pero ang dami na ang dami nang nagbablog na pinapakita na nila kung papaano nagsalita yung babae at saka yung lalaki. Opo. Puro complain, puro hinaing na wala namang solusyon dyan kasi nga feeling lang nila Feeling lang nila yung ganun Ay kung ako nga ang masusunod, ang feeling ko rin, lagyan na ng isang division na army yan. Opo, isang division composed of 5,000 men. Tapos na yan, isang linggo lang yan kung talagang sigurado sila na naandun sa loob si Kibuloy. Wala nang lusot yan, isang division na army o kaya combined forces ng pulis. Mga komando, dalhin na dyan. Outnumber kasi ang pulis ay kung 100 lang o 300 pulis lang. Outnumber ay 1,000 sila yan naandyan Kaya nga yung sabi nila na excessive force, mali yan. 1,000 po ang naandyan dyan ay ang papasok lang ay iilan lang. Adi outnumber sila. Hindi ba? Tapos may command, iisa ang command nila. Hindi uubra yan ganyan na 100 lang pulis o 300 lang, hindi. Kahit isang batalyon, hindi po pwede dyan. Mayroon silang isang kumpas, isang command at marami silang nakatira dyan Division na army. Ganon sa napanood ko doon sa China nung naandun ako, 2012, division na army. Ang humuli lang doon sa isang tao, umakyat ng bundok, bumaba din, pagdating sa kabayanan, nahuli siya. Pero walang isang week, days lang ang binilang. Sinuyod talaga yung bundok. Pinakita sa CCTV o sa TV, pinapakita nung naandun ako 2012, kung hindi ako nagkamali, October o November yan. Opo, ganito pala kako dito. Oo, sabi nila. Walang lusot yan, sabi nila. Kasi nga, hindi siya makapasok sa mga bahay Sarado agad ang mga bahay Opo, kasi pag pumasok siya, pati yung bahay, yung members ng bahay, ay huhulihin yun. Yung mga kamag-anak niya, kuwan na rin, may mga pulis na rin na nag-aabang Ganun. Ganun po sa China. Division na army ang ginagamit nila. Kaya walang lusot. Pero balik po tayo dito, dito sa sinabi ng babae. Babasahin ko lang po yung sinabi niya. Matthew 5:16 po yan At yan po ang i-discuss ko dito. Kasi ganito po ako Pag may sinabi siya na nakita ko na nanggaling sa Biblia, ipapaliwanag ko po yan. Gumamit siya ng verse na sila pa ang madidiin. Ito po ang ginamit niya. Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Yan po ang ginamit niya na verse. Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hindi niya alam na ito ay inaatasan po ang mga tao na ipakita nila yung mga good works nila. Inaatasan po ang mga tao na show your work or kailangan may showmanship ka. Ngayon, ang tanong ko dyan sa babae na gumamit ng verse na ito, inaatasan ka ba na ipakita yung mga good works mo? Opo. Let your light so shine before men. Ang tanong ko po, paano maipapakita ni Kibuloy
ang mga good works niya kung nagtatago siya? Sige nga. Kung ang ginagawa niya ay ginagawa niya na proteksyon ang mga tao diyan para makapagtago siya. Hindi ba? Let your light so shine before men. Magpakita ka o ipakita mo yung mga ginagawa mo. Ay paano niyang maipakita niyan na pati dito sa Amerika ayaw na niyang humarap? Mali yung verse na ginamit mo. Hindi ba? Para mag-glorify daw ang Father in Heaven. Ay nagtatago ka nga eh. Ay bakit nagtatago ka? Ay guilty yan. Guilty yan. At alam ko hindi haharap yan. Hindi haharap yan. Kasi nga mabigat yung mga testimonya at marami. At continuously yan. Bata, i-recruit, tapos mumulistyahin, tapos yun namang namulistya, pag tumanda na at the age of 35, sila naman ang magre-recruit eh. Ganun po yan eh. Vicious cycle po yan. Ulitin ko yung bata na marirecruit na mamulistya, pag tumanda na yon ay simpre wala nang kwan dyan eh. Bihira na lang ang kwan eh. Sisilanan na yan At yung nga iba ay dyan na nakatira, hindi ba? Sila naman ang magre-recruit ng mga bata. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Kaya hindi haharap yan. Naandyan kasi yung matatanda na nagre-recruit na sinusumbong ng mga bata na itong kwan namin, itong pinuno namin ang nagkwan sa amin, anong tawag doon? Bugaw. Kaya totoo po, talaga yan, totoo yan. At isa pa, ayaw niyang harapin. Luke 11:33, supporting verse lang po ito, No one who has lit a candle or a lamp puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, so that those who come in may see the light. Ayan po, walang mag-iilaw ng kandila na itatago lang niya yun. O kaya ilalagay niya sa basket, sa ilalim ng basket. Pero ito ay ilalagay niya sa lampstand, sa pedestal po, mataas na pedestal nga para makita ng mga tao na papasok. Ayan po, hindi ba? Ay bakit ito si Kibuloy? Ano bang ginagawa niya? Nagtatago po Supporting verse lang po ito, Luke 11:33. No one lit a candle and hide it in a secret place or under a basket or place it under a basket. Hindi ba? Itataas ko lang po at babalikan ko lang po itong Romans 13. Ang Romans 13 po, ginagamit po yan ng mga tauhan ni Kibuloy noon na nakadebate ko yan sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Nakadebate po sila. Bakit kayo hindi nyo gamitin ang Romans 13? Let everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which is from God. Ayan po, the authorities that exist have been appointed by God. Yan po nakasulat. Consequently, whoever resists authority is opposing what God has set in place. And those who do so will bring judgment on themselves. Yan po ang parati nilang sinusulat. Noong kapanahunan ni Duterte na nilalabanan ko po yan. Ay bakit ngayon hindi nila gabitin? Romans 13. Let every man
submit to governing authority. Yan po ang nakasulat dyan eh. Hindi ba? Ay bakit si Dilima? Nag-submit siya, hindi ba? O, ay ano, kung patayin siya? Ha? Alam ko na ang nasa isip niyan ni Dilima. Walang problema kung patayin niyo ako. Bakit? May Diyos eh. O sige na, hatulan na siya ng judge. Hatulan na siya na talagang siya ay drug lord. Ha? Ito ang iniisip niyan, alam ko yan. O sige, hatulan niyo ako, napatayin niyo ako. Pero mananagot naman yung judge eh, dun sa Diyos na maghuhukom eh, sa katapusan po ng daigdig. Pag namatay ang tao, gigisingin yan eh. Tayo po lahat mamamatay. Pero para lang tayong natulog, gigisingin po tayo para hukuman sa wakas ng panahon. Ngayon ay haharap yan, pati yung mga testigos. Hindi ba? Kung 100 yung mga bilanggo na kinuha nilang testigos, pati yan haharap sa paghuhukom. At doon hindi pwedeng magsinungaling doon. Alam ng Diyos eh, ang ginawa mo eh. Ngayon, 1 tao lang ang pinatay nila, ay 100 ang mga witness. At di lugi sila. Lugi kayo. Pati yung judge. Kaya nga po, ito mga testigos na ito, nag-recant. Hindi ba? Nag-recant po sila kasi nga haharap sila sa paghuhukom eh. Gigisingin po sila eh. Sa araw ng paghuhukom, ang tao para lang nakatulog yan pag namatay. Magigising yan sa araw ng paghuhukom. Oh, sige nga. Oh, kumuha sila. Si Ragos, kinuha nila na testigo. Hindi ba? Oh, ay nag-recant. Oh. Adi, baliwalan ang kaso. Hindi ba? Ganun dapat ang ginawa ni Kibuloy. Dapat harapin niya. At kung mamatay man siya dahil hindi niya ginawa yan, ay may Diyos naman eh. Hindi ba? May Diyos eh. At yan po ang Romans 13. May Diyos na hahatol. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ay kahit napatayin niyo ako ay ipinagkaloob na niya ang kanyang kapararan. Opo, sa Diyos na hahatol na tunay o walang kinikilingan. Yun po ang rason na binanggit ko na kahapon sa 1 Peter. Hindi ba? Ipinagkaloob na niya eh. O sige na, mahatulan si Kibuloy na sa kasalanang hindi niya ginagawa. Pero in doubt ako dyan. Kasi nga mayroong matatanda na eh, na ginahasa niya noon eh, na siya naman ang bugaw ngayon eh. Kaya totoo yan. Totoo po yan kasi nga ay naandyan na po ang mga kwan eh. Yung 40 years na ata yan eh. Ipagpalagay na 30 years na yung ginagawa yan. Ay naandyan na po yung matatanda, yung medyo may kaedaran na at saka yung mga bata. Hindi ba? Ay ito nga si yung nag-complain eh, ilan na ba yan? Ilan na bang edad niya yan? 20 na ata yan eh. 24 na ata yan o 23? Yung nag-complain, hindi ba? Medyo may kaedaran na yan. Kasi ang minumulista niya, 17 eh. 16, 17. Hindi ba? At yun naman nag-recruit sa kanila, yung nagbugaw sa kanila ay, sa palagay ko, mga 35 na yun o magkwa-40 na. Kaya kumplito po yan eh. Ito po at dito na po ako magwawakas 1 John 1:9. Ito po ang alay sa atin ng Panginoon. Ito po ang pinapangatawanan ng mga born again. Ito po ang pag-asa ng lahat ng tao. Pero hindi ginagawa ni Kibuloy eh. Hindi eh.
Kaya in doubt ako dyan kung born again yan eh. Ito po ang sabihin natin na pinaniniwalaan ng mga born again. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po ang pinapangatawanan namin ng mga born again. Pag kinumpis na namin yan, ay faithful po at saka just ang Panginoon. He will forgive us of our sin and cleanse us from all unrighteousness. Ayan po. Pero hindi nangangahulugan na yung confession na yan ay maraming dito maraming explanation dito Pero dito sa Diyos po ito, sa Diyos, kung i-confess natin sa Diyos ang ating kasalanan. Pero pwede rin sa tao na napagkasalahan natin. Kaya lang kung patay na, paano yan, hindi ba? Kung patay na. O kaya may mga magulo na mangyayari, hindi mo pwedeng i-confess Opo. Halimbawa, nalaman ng isang tao ay papatay naman niya yung isang tao kasi nga ay yun po ang iniiwasan natin. Baka magkagulo. Kaya, the proper way is to confess to God. Ganon. Maganda sana kung walang gulo. Ay, kasi kung nalaman ng isa, gaganti yan Ganon po yan Kaya iniiwasan ang sabihin natin sa maraming tao. Iniiwasan po yan. Pero kung pwede, ay mas maganda in public. I-admit mo in public. Ayan po If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us of our sin and cleanse us from all unrighteousness. Sigurado po yan. Faithful siya kasi pangako niya At saka just. Kasi inilaan niya ang kanyang buhay Tinubos na nga niya Kaya justice po yun o just po yun sa paningin po ng kanyang Ama o ng Diyos. O siya na rin yun. Opo, kasi He is a part of God He is the Word of God lang na nagkatawang tao. Kaya siya na rin yun. Opo. If we confess our sin. Ngayon, ano ba ang ginagawa ni Kibuloy? Hindi Hindi naman niya kinukumpis Hindi ba? Kaya in doubt ako na kung born again yan. Napakalaking doubt ko po dyan. Lalo na yan, matagal na niyang ginagawa pala yan. Hindi ba? Yang pangmulis siya ng mga bata. At inuulit ko hindi lang dyan sa Pilipinas, pati dito sa Amerika, nakademanda po yan. At yan po ang isang karga sa kanya, isang charge sa kanya yan. Mag-isip-isip po kayo, Bongo, hindi ba? Si Bato de la Rosa, mag-isip-isip po kayo, at Robin Hood Padilla. Nagtatanggol po kayo ng isang taong hindi pwedeng ipagtanggol yan. Kasi nga, sa mata po ng maraming tao, guilty po yan. Alam po na mga abogado yan kasi nga, plight is an indication of guilt. Magtatago ba yan ng ganyang katagal? Ng taon na yan at baka aabutin pa ng 2 taon o 3 taon? Magtatago ba ng ganyan yan kung hindi guilty yan? Plight is an indication of guilt at nasa Biblia po, the wicked plea or the guilty plea when no one pursue him but the righteous or the innocent is as bold as the lion. Yan lang po Hindi ba? At ang dami pong ganyan na nakasulat. Kaya hindi nyo pwedeng ipagtanggol yan. Kahit na umimbita kayo ng mga tao na nakikita ko yung babae na yan nag-testify dyan, kuwan yan, naloko yung pag-iisip niya, na brainwash.
Hindi po umaarte yan. Totoo yung sinasabi niya. Pero hindi nga counted yan eh. Kasi damdamin lang niya yan eh. Oo. Damdamin lang niya yan. O sige po, hanggang dito na lang po ano, at ako po ay bago ako mag-umpisa ay nananalangin po ako na sana po ay mga kababayan, mga minamahal, lahat ng nanonood po dito o nakikinig po ay patnubayan po ng Diyos at bigyan ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.